Yung una na F, ito yung nakalagay, B-flat, di ba? Pero hindi siya kayo B-flat. Lagyan mo daw ng pangalan na pa at bumaba ka. Pa, mi, re, do. Yung do niya, yung pitch name yun, yun na yung pangalan ng key signature. Para dun na yun. Pero sa iba madali na. Ano pangalan? Ikaw, sa taas. Dalawa sila, di ba? Yung pangalawa sa huli ng drawing, kung ano ang pitch name para hindi ka na kumanta, yun na ang key signature niya. Ano yun? B-flat. Pangalawa, di ba? Ito yung pangtatlo. Ito yung huli, ito yung pangalawa. Kaya siya E, kaya siya E-flat. O kaya siya E-flat. Hindi na kayo magpapaniredo. O tekantahin natin. Pa, mi. Nga ba yan? Pa, mi, re, do. Kaya na pataas yun. Siyempre, pag tumas ka, pa, sol, la, ti, do. Ba't mo ba kakantahin? Di yung pangalawang i-drawing sa uli, yun na yung pangalan. O ito, 1, 2, 3, 4. Ito yung pangatlo. O A-flat ito. Nakuha niyo ba? O, pagka marami ng flat, wala nang problema. Kunin niyo mo lang yung pangalawa sa dulo ng i-drawing at yun yung pangalan mismo ng pitch name. Nakuha niyo. Wala kasi sa libro yun eh. Wala sa libro yun. Ang sisulat sa libro, listen. Ang ilalagay sa libro niyan, yung huli flat, kanta ka pababa, panirendo. Pasolatido, pataas. Pa, mi, redo. O, di ba? Second line, G, flat. Pwede man tumaas. Kaya nakahanapin mo yun, malilito ka pa. Bakit bibilangin mo pa pag dalawa na yung flat? Kunin mo na lang yung pangalawa sa huli. Ganun naman ang pag-drawing ng flat, hindi naman saksakin lahat na nakaganon. Ito, ganun din, no? Ito yung ano? Andun siya sa pangatlo. Kaya naging C-flat po siya. Nakuha niyo po ba? Alam niyo, ito pong mga sharps and flat, pagkanta, ginagamit lang po yan. Mamaya matututunan natin yung transposition at modulation. Pag hindi